Bitawan mo ako! Kunin mo na lahat ng pera ko! Huwag mo lang akong saktan! Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita! Salamat! Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Ang nakaraan, habang hinihintay ni Pipita si Kamoto at Kulas, tumawag sa kanya ang Marapait Agency at sinabi sa kanya na may papasukan na naman bilang katulong. Nalungkot si Kamoto sa ibinalitang yun ni Pipita sa kanya. Sa kabilang dako, tinawagan ni Constancia si Protasio at bawiin ang pagkuha ng katulong dahil hindi na siya uuwi. Bagay na nalungkot ang matanda at hindi maalala kung kanino niya sinabi na ipagpapalit sa ibang babae si Constancia kapag hindi pa siya umuwi. Sinugnog ang tumawag sa Marapait Agency para bawiin ang pagkuha nila ng katulong. Pero kalaunan, tinawagan ulit ang agency. Walang kaalam-alam si Protasio na darating si Constancia. At ngayon, narito ang karugtong ng ating kasaysayan sa linggong ito na pinamagatang Magkapit-bahay na nag-iinggitan. Dito sa ating dula, Super Pipita. Ikaw pala si Pepita. Pasensya ka na ha. Kung sakaling binawi namin yung unang pagtawag sa'yo, hindi bali, natuloy din naman ngayon. Salamat naman at kinuha niyo rin ako. Ang sabi po ng sekretary ng agency, kararating niyo lang daw galing abroad. Oo, nag-tourist lang ako. Kaya wala akong pasalubong sa'yo. Hindi ko naman hinahangad po ang pasalubong, madam. Pepita, bago natin pag-usapan ang tungkol sa sahod at iba pang benepisyo mo, may importante lang akong sasabihin sa'yo. Umuwi ako para makipaghiwalay sa asawa ko. Ha? Ano? Kailangan malaman mo ito, Pepita, para alam mo ang iyong gagawin pagdating sa bahay ko. Ano kayang ibig sabihin ni madam? Madam, ano ang gusto niyong ipagawa sa akin? Ikaw naman, nag-tourist lang ako. Pagbalik ko, tinawag mo na akong madam. Dapat lang po, madam, kasi kayo ang magiging amo ko.
Tawagin mo lang akong Auntie Constancia. Kung nasa bahay ka na, kahit anong marinig mo, huwag kang magsasalita. Opo, madam. Kung anong trabaho ng isang katulong, yun lang po ang aking gagawin. Hindi ako makikialam kung ano man ang problema ninyo. Oh, akala ko kung sino ang bisita ko. Ikaw pala, Alejandra. Anong gusto mong merienda? Juice, kape, o... Hindi ako nagkakape kapag ganitong oras. Baka mas lalo akong nervyusin. Oo nga naman. Baka mahimatay ka pa dito. Kasalanan ko pa. Pero wala kaming juice. Okay lang. Perahin mo na lang. Ha? Hindi ako mahirap kausap. Anong sinabi mo? Oo, hindi ka na mabiro. Makinig ka. Ganito kasi. Maganda yung sinakyan ni Nognog. Ha? Saan mo siya nakita? Nadaanan ko. Nakilala ko siya kasi ang itim niya eh. Oh, baka napagkamalan mo lang. Hindi lang naman siya ang maitim eh. Hindi ako pwedeng magkamali. Siya yun. Loko yun ah. Nagpaalam sa akin na bibisitahin niya ang kanyang lola at may sakit daw. Tatawagan ko nga siya. Dahil walang juice, utosan na lang kitang bumili ng soft drinks. Eto ang 100. Sa'yo na ang sukle, Alejandra. Paano kaya ito? Tumatawag si Uncle. Nognog, paandarin mo na ang sasakyan. Uwi na tayo. Kayo talaga, Auntie. Palabiro din kayo, no? Nakalimutan nyo yata, hindi ako ang driver. Ay, oo nga pala, ano? Kung ano ang iniisip ko. Sige na, Pipita. Sumakay ka na. Pero, huwag mo munang paandarin, ha? Hindi pa ako nakasakay. Auntie, paano kaya ito? Tumatawag si Uncle. Hindi ko alam kung nag-aalala ka o natutuwa ka. Nakangiti ka naman na nagsasalita. Ano ba? Natatakot ka, ha? Bakit? Ano bang pinaalam mo sa kanya? Di yun ang sabihin mo kapag tinanong ka. Walang hiya ito. Sino kaya ito? Nakakabingi kung magbusina. Sandali! Matanda ka na ka talaga. Yan ba ang sinasabi mong bubuo ka ng junior? Constancia? Oo, ako nga to. Bakit? May inaasahan ka bang iba na darating? Hindi ko sinabi sa'yo ang pag-uwi ko dahil gusto kitang sorpresahin. Nagagalit ka naman kaagad. Kararating mo lang. Ikaw yata ang nawawalang kamag-anak ni Nognog. Nagagalit na nga ako. Magawa mo pang ngumiti-ngiti? Sige. Bago kita palayasin, tulungan mo muna kaming magbuhat ng mga bagay ko. Patawarin mo sana ako, Constancia. Kung sino man ang nagparating sa'yo, nagbibiro lang ako. Pwede namang tutuhanin mo ang biro na yan.
Kaya ngayong nandito na ako, maghiwalay na tayo ng higaan. Pwede. May sofa bed naman akong pwedeng paghigaan sa kwarto natin. Ay, hindi. Maghiwalay tayo ng kwarto. Ako sana ang lilipat ng higaan, pero naisip ko, bahay ko ito. Bahay natin ang sabihin mo. Dahil lahat ng pag-aari mo ay pag-aari ko din. Conjugal property. Anong gusto mo, Protasio? Mamili ka. Susunod ka o palalayasin kita sa pamamahay na ito. Ginulat mo naman ako. Ikaw naman. Sige na nga. Hindi bale. May guest room naman. Oo. Doon, sa katabi ng kwarto ni Pepita. Anong ibig mong sabihin, Constancia? Mula ngayon, bawal ka nang magtanong. Sobra ka namang magparusa sa akin. Oo na. Pero ang totoo, hindi kita kayang ipagpalit kahit kanino. Kararating ko lang, Alejandra. Nagpapahinga pa ako. Nakahiwalay ang pasalubong mo sa akin, pero hindi ko pa nabubuksan ang maleta ko. Kaya ipapahatid ko na lang kay Nognog. Ay, maraming salamat sa iyo. Pwede ko namang kunin yan. Nagmamadali ka ba? Kwan. Totoo ang sinabi mo. Nagmamadali ako para makita ka. Wag mo na akong tulungan, Nugnog. Kaya ko ng mga ito. Ako nang bahala sa kwartong lilipatan ni Sir. Wala naman akong ginagawa. Noong wala ka pa, ako ang katulong nila auntie at uncle. Pero ngayon nandito ka na, tutulungan pa rin kita. Walang problema, Nugnog. Kaya ko na ito, sabi ko eh. Salamat kung ganun, Pipita. Magaling ka bang magluto? Mahirap naman kung bubuhatin ko ang sarili kong bangko, no? Ang ibig kong sabihin, hindi ako yung pupuri sa sarili ko. Depende yan sa panlasa ng taong kakain ng niluto ko, no? Noong panahon ng pandemya, kahit gaano kagaling yung kusinero, parang wala akong malasahan. Nakubit ka noon siguro. Malinis pala itong guest room, oh. Tingnan mo. Hindi lang ang guest room, lahat ng kwarto dito. Ang buong bahay malinis. Ngay, masipag ka kung ganun, Nugnog. Para sabihin ko sa'yo, walang nakakahiyang trabaho. Diyan ka nagkakamali, Pipita. Nakakahiya ang magnakaw, hindi ba? Trabaho din yun. Totoo nga sinabi mo. Nakakahiyang trabaho ang magnakaw. Kaya ang hanapin mong trabaho ay yung marangal. Walang problema sa napasukan kong bagong amo. Bali, 2 lang sila na pagsilbihan ko. Pero ang problema, paano ko sila babagayang pareho? Hiwalay sila ng tulugan? Baka pati sa pagkain, hindi sila sabay kakain. Ay, grabe na to. Pero, katulong naman kasi ako. Bahala na sila. Pareho na silang may isip. Sa bagay, wala naman ako nakikitang mabigat na problema nila. Ngayon ko lang naisip ito. Alam kaya ni Nognog ang pagdating ni Constancia? Bakit naglinis siya sa buong bahay? Uncle, ito na yung pinapatimplan yung kape. Tignan niyo, Uncle. Ang sipag ko, no?
Trabaho sana ito ni Pipita. Oh, bakit? Nagre-reklamo ka? Hindi, Uncle. Ako pa. Samantalang nilinisan ko ang buong bahay noon. Wala kayong narinig sa akin. Teka nga, maalala ko. Alam mo ba ang pagdating ng auntie mo? Uncle? Huwag mo akong ngitian. Akuan kasi, Uncle. Noong tinawagan ako na auntie minsan, sinabi na maglinis ako. Pero hindi sinabi kung kailan uuwi. Tignan niyo, Uncle. Kahit nahirapan akong hindi ngumiti, ginawa ko para mapaniwala ko kayo. Nandito ka na rin lang. Ibibigay ko na sa iyo ang pasalubong mo. Ay, salamat. Talagang nakahiwalay. Napakabuti mong kapitbahay. Mga tela yan, ha? Wala akong dalang pabango. Hindi na kita binigyan ng tsokolate, baka masira lang ang ngipin mo. Ay, totoo yang sinabi mo. At baka madiabetic ka pa. Kasalanan ko pa. Constancia, hindi ka ba magpapaparty? Bakit ako magpapaparty? Nagturis lang naman ako. Hindi ako balikbayan na nagtrabaho sa abroad. Ay, walang iyang ubo ito. Ay, nasobrahan ko yatang pagtawa ko. Inuubo tuloy ako ng ganito. Ay, ang gaganda ng mga damit. Talagang niregaluhan ako ni Constancia. Ay, lalo na ito. Parang nakita ko na ito Sandali nga. Ay, naku. Mapatunayan ko lang. Pero, kaya ko namang bumili ng bagong damit. Alam ko lang gagawin ko. Siya naman ang paiinggitin ko. Magaling palang magluto si Pipita. Kararating lang pero nagustuhan ko ang kanyang mga niluto. Masarap ba, Uncle? Pwede na mag-asawa kung ganon. Ikaw talaga, Nognog. Mapagpiro ka. Yan ang problema ko kay Nognog, Pipita. Laging nakangiti. Hindi ko alam kung seryoso o nagbibiro lang. Si Constancia. Hindi ba nagpaalam sa inyo, Uncle? May pupuntahan daw na handaan. Talagang hindi na ako itinuturing na asawa. Sayang, hindi ako sinama. Masarap ang sinabawang karne ng baka. Walang hiya ka talaga. Parang hindi ka kumakain, Nognog. Magluto ka nga, Pipita. Opo, sir. Karne ng baka o karne ng baboy? Nognog. Anong gusto mo? Yung laman o yung buto-buto? Ang sasabawan, Alin ang gusto mo? Bulalo sana, Uncle. Matagal nang hindi pa ako nakatikim ng bulalo. Ang pinag-uusapan dito, sabawan. Sige. Pipita, alam mo bang magluto ng bulalo? Alam ko yan, sir. Hayaan ninyo, sir. Sa susunod, magluluto ako ng bulalo. Teka, puro pagkain naman ang pinag-uusapan natin. Kumain na nga tayo.
Ang alam nila Pipita at Nugnog, may pinuntahan akong kainan o okasyon. Pero, nandito lang naman ako sa isang restaurant na kumakain. Naiinis talaga ako kay Protasio. Hanggang ngayon, ayaw ko pa siyang makasabay na kumain. Kanina pa tumutunog ang cellphone ko. Sino kaya itong tumatawag? Si Alejandra. Ito na naman. Tinaon pa na kumakain ako. Hello! Mabuti naman at sinagot mo ang tawag ko, Constancia. Nandito ako sa restaurant na nananghalian. Hindi ba may katulong kayo? Hindi ba siya magaling magluto? Magaling na magluto si Pepita, kaya lang ayaw kong makasabay si Protasio. Galit pa rin ako sa kanya hanggang ngayon. Bakit? Kumusta na ba kayong mag-asawa? Ay, ang dami mong pwedeng tanungin. Yun pa. Doon na lang tayo sa bahay magkwentuhan, ha? Pero mag-shopping muna ako bago ako uwi. Tatawagan na lang kita pagdating ko sa bahay, ha? Baka si Auntie Constancia na yan. Kanina pa siya umalis Magandang hapon. Ikaw yung katulong nila Constancia at Protasio, ano? Ako nga po, Ale. Ako po si Pipita. Nakauwi na ba si Constancia? Baka nakalimutan akong tawagan. Nasa restaurant siya nung tinawagan ko. Ha? Restaurant? Oh, bakit ka nabigla? Kasi Ale, hindi pa siya dumarating. Tuloy kayo, baka parating na yon. Anong restaurant? May pinuntahan siya kasing okasyon. Ha? Ganun ba? Sige, aalis na ako. Baka matatagalan pa yun. Baka yung pinuntahan ay gumagawa pa ng kakanin at hintayin pang matapos ang dasal. Nako! Umalis na. Nako, naglagot ka! Ha? Oo nga, no. Ay, huwag mo kong isusumbong kay auntie, ha. Papagalitan ako nun. Teka, hindi kaya si Aling Alejandra ang nagsabi kay auntie na maghahanap ng ibang asawain si uncle kapag hindi siya uuwi? Ay, talagang galit sa akin ang auntie mo, Nognog. Wala naman siyang pinuntahan na handaan. Kumain siya sa restaurant. Ha? Uncle? Ikaw, Nognog. Sanayin mo ngang hindi ngumiti kapag seryoso ang pinag-uusapan. Bakit nagtaka ka pa? Uncle, narinig niyo pala. Oo, narinig ko. Kumain sa restaurant. Walang handaan na pinuntahan. Hindi ko mapapalampas ang ginawa niyang ito. Hindi na malayan ni Uncle ang pagdating nanti. Patay ka ngayon, Uncle Protasio. Mga kaibigan, abangan bukas ang pagpapatuloy ng isang linggong kwento natin na pinamagatang Magkapit-bahay na nag-iinggitan. Dito sa ating dula, Super Pipita. Mula sa panulat ni Delfin Dumayas at sa direksyon Leti Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country,
Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo!